Hi everyone, our topic for today is family or pamilya. Please open our Bible to Genesis chapter 4, verse 1. It's Genesis chapter 4, verse 1. I'll show you. Diba malinaw? Okay. Right. Now Adam slept with his wife Eve and became pregnant. When the time comes, she gave birth to Cain, and she said, with the Lord's help, I have brought forth a man. Yan, kita naman, di ba? Okay. So, yun. Let's proceed to our main topic, yung family, no? The last chapter of creation story is still going on. God isn't through yet with the creative process, for in each conception and birth, He teams up with the man and the woman to create a new life. Sa huling kabanata ng kwento ng paglikha ay patuloy pa rin. Hindi pa hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang proseso ng paglikha. Dahil sa bawat paglilihi at pagsilang, nakikipagtulungan siya sa lalaki at babae upang lumikha ng bagong buhay. Yan. So, yung pag-create pala o pagbuo pala ng pamilya, hindi lang yan basta mag-asawa, no? Na gusto lang nila magbuo. Kundi meron din guidance ni Papa God talaga. So, nandun siya, gumagabay. Siya yung gumawa actually nung divine creative process na tinatawag, no? Ng paglikha. So, there is something in sexual act that goes far beyond the pleasure of the act itself. Something that is blending and bonding of not only husband and wife, but God also. So, for His divine creative process makes conceptions and birth possible. Yan. So, meron nga talagang gabay ng Panginoon para mabuo ang isang bata, para mabuklod ang isang pamilya. So, meron siyang tinatawag na divine creative process. Yun yung paglikha ng Panginoon sa bawat bata na ginagawa niya. Hindi lang kasi ng mag-asawa, kundi maging ng ating Panginoon. No? Mayroon isang bagay na sexual na pagkilos na higit pa sa kasiyahan ng kilos mismo. Isang bagay na pinagsasama at pinagbubuklod hindi lamang ng mag-asawa, kundi pati na rin ng Diyos. Dahil ang kanyang banal na proseso ng paglikha ay ginagawang posible ang paglilihi at pagsilang. Yan. So, lahat pala yun, no? Hindi lang basta, basta maggagawa lang si mommy, daddy, yun na yun. Meron pala yan, meron talaga siyang, may banal na proseso ng paglikha ng Diyos na ginagawa para mabuo yung paglilihi ng tao, mabuo yung embryo, 'di ba, na bata at maglihi yung nanay at magkaroon ng pagsilang, no? Kasi bibit-bitin niya yan, 9 months yan, ang tagal, no? Nakakatawa nga kasi minsan kung iisipin natin, tinatanong ng mga bata, mahal mo ba talaga ako, ma? Kasi kung mahal mo ko, ba't ginagawa mo to sa akin? 'Di ba? Mahal mo ba talaga ako, ma? Kasi kung mahal mo ko, bakit ganito yung buhay natin? Parang gano'n, di ba? Minsan may mga tanong mga tao, no? Ang mga bata. Pero hindi nila naisip na, isipin mo na lang, kung hindi ka talaga mahal ng magulang mo, bubuhayin ka ba niya? Unang-una. Di ba? Kasi, di siya magtitiis. Biro mo, 9 months, bibit-biting ka niya sa tiyan niya. Di ba? Dadaling ka niya sa sinapupunan niya, magtitiis siya kasi mabigat ka. Tapos every time na lumalaki ka, every month bumibigat ka. So every month, sumasakit din yung likod ng mama mo. No? Kasi every month na dumadaan, syempre 3 months, maliit ka pa. O pagdating ng 5 months, medyo malaki ka na. Pagdating ng 6 months,
malaki ka na talaga. Pero pag parating ka na talaga ng 7, yan, 8, naku, lalo na yung 9 months, sobrang laki na ng tiyan ni mami. And marami na siyang movement na hirap siya, lalong-lalo na sa pagtulog, 'di ba? Yung pagtulog niya dapat side view na lang, 'di ba? Hindi na siya pwedeng yung dapa, ganon, kasi maipit ka. Tapos puro na lang siyang yung nakasupine position, yung nakahiga lang, tapos pa-side na ganon, or pa ganon, 'di ba? Kasi iingatan niya yung nasa tiyan niya, iniingatan ka niya. So kung iisipin natin, yun ang tanong, no? Balik tayo sa question kanina, no? Mahal mo ba talaga ako? 'Di ba? Ba't mo ko iniwan? Ganon, 'di ba, mga tanong? Ah, ba't, ba't binigay mo ko sa ibang tao? So ganon, 'di ba? Tinatanong ng mga bata. Ba't ka nagtrabaho sa abroad? Ba't mo kami iniwan? Mga ganon ang tanong, no? So, kung mahal mo talaga ako, dapat hindi mo ko iniwan. Mga ganon ang ba't bumalik ka kung kailan mahina ka na, kung kailan matanda ka na, kung kailan ah, halos wala na tayong pagsasamahan. Minsan mga ganon, no? So, pero kung iisipin natin, mahal ka talaga ng mama mo. 'Di ba? Maging sino ka man. Mahal ka talaga niya. Kasi kung di ka niya mahal, di ka niya bubuhayin. 'Di ba? Yung nga sabi ko. Kung hindi ka niya talaga mahal, malamang hindi siya magpapadala doon sa mga taong nag-aasikaso sa iyo ng pera, no? Para mabuhay ka. Malamang, kung hindi ka niya talaga mahal, malamang hindi na siya makikipag-communicate o hindi siya tatawag. Pero may times na nangyayari talaga na hindi nakikipag-communicate na, no? Kasi nagkakaproblema na pala sa abroad yung magulang. Pero tayo na mga anak, dapat maintindihan natin na they're just doing their job. Maalis sila, mga OFW to, no? Maalis yung ating mga magulang, mapananay man yan, mapatatay man yan. Umaalis sila hindi para iwanan ka, 'di ba? Hindi para pabayaan ka, 'di ba? Actually, ang dami talagang Pilipino na umaalis dahil para ang layunin nila is for the family also. Gusto nila mapabuti yung pamumuhay kasi ang layo nga naman ng sweldo doon sa ibang bansa at dito sa atin sa Pilipinas, 'di ba? So, ang laki ng kita nila doon and baka kapag ipon sila for your food, for your schooling, 'di ba? Yung pag-aaral mo, yung mga baon mo, yung mag-aalaga sa iyo, yung titingin sa iyo tito-tita mo or lolo't lola mo, ginagawa nila yun kasi para din sa iyo. Pero wag mong iisipin na inabandon na ka na o pinabayaan ka na. Lagi naman may dahilan kaya sila nawawala or kaya sila umaalis. So, yun, sabi ko nga, kung di ka talaga mahal ng magulang mo, hindi ka niya bubuhayin. Yun na yung number 1. 'Di ba? So, tayo, kahit masakit, 'di ba, na iniwan ka, you have to learn to forgive them. 'Di ba? Kasi kaya nga tayo binibigyan ng malawak na kaisipan para matuto din tayo magpatawad. Sabi nga, 'di ba, sa Matthew dati na we have to learn how to forgive the person na nakapanakit sa atin. And not just forgive, pero pagpapatawad na 70 times 7. So, dami, no? So, kung nagkasala si mama, 'di ba? Kung nagkasala pala si mama, si ate, si kuya, ang ating kapitbahay, ang best friend mo, o magulang mo, o biyenan mo, 'di ba? O kahit sino pa siya na nagkasala sa iyo, you have to forgive her pala ng ganong kadami, ng 70 times 7. So, ang dami-dami pala, no? Yun yung sabi sa Matthew 18 verse 22. Yun yung sabi na, when Jesus was asked how many times we would forgive others, he said, 70 times 7. Yan.
So, ganun siya. Kadami. Ang dami-dami talaga. So, ewan ko kung may taong kayang makapagpatawad ng ganun, no? Sa sobrang dami. So, parang paulit-ulit na lang yung yung pagpapatawad, no? Perhaps sabi, constant willingness to forgive is the only way to achieve healing. Yan. Constant daw. Dapat tuloy-tuloy na pagpapatawad. Yun lang yung tanging paraan para matanggap natin yung healing o yung healing and restoration, di ba? Para ma-heal daw tayo, dapat constant na pagpapatawad. Wow, grabe talaga si Papagat, ang hirap, pero we have to to abide din po, di ba? Mahirap pero we have to. Yun. So lagi natin hingin yung guidance and and hingin yung guidance ni God and ma-process yung mga bagay-bagay para matutunan din natin mapatawad yung mga taong nagkasala sa atin. Yan. In due time, sabi nga, di ba, in due time, pagdating ng panahon, matututunan din natin sila mapatawad. Yun din yung nangyari din sa mga story sa Bible, di ba? Magkapatid, nag-away, after a while, after pagdating na matagal na panahon, nagkasundo din at nagkaunawaan. So, next tayo, no? In creating a child together, a couple has joined God in bringing a living soul into the world. This is a proof enough that the sex in marriage should be celebrated as holy, not as shameful or merely something to be endured. Yan. So, sa paglikha ng isang anak na magkasama, ang isang mag-asawa ay sumama sa Diyos. Diba? Sumama pala yung mag-asawa sa Diyos, ha? Sa pagdadala ng isang buhay na kaluluwa sa mundo. Ito ay sapat na patunay na ang pakikipagtalik sa kasal ay dapat ipagdiwang bilang banal, hindi bilang kahiyahiya o isang bagay lamang na dapat tiisin. Yan. Bakit kaya nasabi yung kahiyahiya o isang bagay na dapat tiisin? No? Kailangan daw ba tiisin ikahiya yung marriage? Diba? Nabuntis siya, mag-asawa sila, nabuntis siya, nakakahiya kasi may edad na yung lalaki o may edad na yung babae, nagkaanak pa sila. Ilang taon na yun pag lumaki yung bata. Minsan kasi ganun yung mga thinking ng tao na nakakaya naman, ang tanda-tanda na nila, nag-asawa pa sila, tapos nagkaanak pa, hindi ilang taon na yung bata pagdating ng high school, o ilang taon na sila, diba? Baka 60 na sila noon, mga ganun, nagko-compute na agad yung mga tao. Pero hindi nila naisip, lahat yan may guidance ni God. Ha? So, matanda man yan, na nag-asawa sila, at nagkaanak, at binayayaan ng anak ng Panginoon, hindi lang yan dahil gusto nila, dahil gusto din ng Panginoon. Kaya wag natin ilulook down yung tao na parang ganon. Kaya nasabi tuloy, nabanggit yung kahiya-hiya, no? O isang bagay lamang na dapat tiisin, di ba? O, ang dami ng anak, tapos iniisip na nagkaanak ulit. Kaya yan nandyan kasi hindi para tiisin mo na, o may papakainin na naman tayong bago, o may kailangan na naman tayong asikasuhin, o may bata na naman tayong hindi mapapaaral. Lahat ng bata na nakikreate, di ba? May it be in goodwill, di ba? Ano yan na binigay sa atin ng Panginoon. So, dapat pahalagahan, di ba? Mahalin, pag-ingatan, at alagaan. Yan talaga, alagaan. Kasi, di ba sabi, ang joining of husband and wife, tapos nakapag-create ng isang baby, is a blessing, is a divine creative process by God. So, kung ito ay isang divine creative process by God, o isang proseso ng paglikha na ginagawa na posible ng paglilihi at pagsilang, ibig sabihin, may divine guidance dito. So, ibinigay ng Panginoon yan sa iyo. Kaya, pag-ingatan mo. Diba?
well, mahal mo naman yung boyfriend mo siguro, 'di ba? Kaya kasi totoo lang, marriage dapat kasi ginagawa yan eh. Pero kung nagkamali tayo at nauna pa yung parang pag-aasawa pero hindi pa talaga nagpapakasal, eh, nandyan na yan eh, di ba? So, mainam siguro magpakasal na rin kayo kung talagang nagmamahalan naman talaga kayo, di ba? Tapos, hingi din tayo ng tawad sa Panginoon kasi ang dami talagang live-in, di ba? Na namumuhay na mag-asawa pero hindi pa talaga kasal, no? Tapos, sana maayos natin yung ano, yung you will try to follow what is on the word of in the Bible. Yan. Yan. Yun din yung tinatry ko din talagang sundin, no? Kasi talagang talagang minsan sabi nga mahirap talaga na sumunod sa Diyos, pero ano uh, pero pag ginagawa mo yung pagsunod, yung pag-unawa, yung pagbabago inside of you, na hindi ka nagagawa ng kasalanan, and you're aiming for better um, better things for you and your family. Lalong-lalo na sa sarili mo, 'di ba? Muna, bago ang iba, ikaw muna. Baguhin mo muna 'yung sarili mo. Bago ang iba, try to be more like Christ. O hanapin mo ang Panginoon. Kung nagkakamali ka, try to ask for God's help. Yan. Hingi ka ng tulong sa Panginoon. Dasal ka. Sasagutin ka naman niya eh. Minsan kasi inisip natin yung judgment natin is yung ano ba yung better kong gawin? Ano ba yung dapat kong gawin, Panginoon? Ay, hindi. I mean, ano ba yung dapat kong gawin? Parang inisip mo, ikaw lang. Sarili mo lang. Ikaw lang nag-isip. Kakalimutan natin, andyan pala si Papa God. Nakalimutan ko lumapit. O, Papa God, tulungan mo naman ako. Ano po ba yung dapat kong gawin? Ano po ba yung tama kong gawin? Ano po ba yung pag ginawa ko to na ikalulugod mo at hindi ka magagalit. Yan. So, yun, ask God, tingin sa dasal ka. 'Di ba? Hingi ka ng guidance yan. Ang buhay ay mahalaga. So, wag na wag natin sasayangin. Yun ang important dito sa ating lecture today, no? Life is very important. It is created by God. So, tayong hindi lang bilang tao, tayong makadiyos, 'di ba? Tayong mga naniniwala, nananampalataya sa Diyos. Huwag po nating hayaan na mawala po yung ating pananalig sa Kanya. Lagi kayong mag-pray. Lord, tama ba tong sinasamba ko? Mamaya sinasamba mo yung pera mo na pala, yung material things, 'di ba? Sabi nga, 'di ba? Benta mo lahat ng gamit mo at ang pinagbentahan, ipamahagi mo sa mahihirap. Yun, ikalulugod ka ng Panginoon pag ginawa mo yun. So, yung may mga pera dyan, yung mga may kaya, yung mga mayayaman, baka naman pwede po kayong magbigay sa mga taong nangangailangan. Isang araw, bumili ako sa Rotonda banda sa amin. May nakita akong lalaki, may hawak siyang placard, nakalagay, nasunugan po kami. Pangalawang beses na. Operado pa po ako. Tulungan nyo naman po kami. Kailangan lang po namin. Nakakaawa. Modus man yun. Kasi sabi nung binilang kong hardware, modus lang daw yun. Kasi nakita niya na daw yun sa ganito, sa ganyan. Tapos modus lang, iling siya ng iling. Sa akin naman, modus niya man yun. Diba? Kung modus niya man yun, alam naman ng Panginoon yung ginagawa niya. Diba? Nagbigay ako galing sa puso ko. Nagbigay man tayo kasi yun yung nararapat. Manloloko man sila o hindi, bahala na yung Panginoon sa kanila. Basta tayo ginagawa natin yung pinaka-best natin. So, till our next video. Also, yung mga magpapa-abort kasi nabubuntis. Sabi ko nga, ang buhay ay mahalaga. Kaya wag niyo pong sasayangin ang buhay. Always ask God for guidance and help. Yan. So, till our next video. Also, pray nga po pala tayo kahit sandali lang. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary.
Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered, and stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Isaiah chapter 38 verse 16 to 17 says that, Lord, by such things people live and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffer such anguish. In your love you have kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. Lord, please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. Heal every broken heart, Lord. There is no one who could heal except you. Sundan niyo po ako, Ama. Mingi po ko ng tawad sa lahat ng mali ko, sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Until our next video.